Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 10, verses 38 to 42. Sa kanilang paglalakbay, pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nanganganlang Marta. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Marta, sa mga pagsisilbi, kaya lumapit siya at sinabi, Panginoon, hindi mo ba napapansing pinababayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako. Sumagot sa kanya ang Panginoon, Marta, Marta, abala ka't balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria, ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng mga karanasang ito ng dalawang magkakapatid at ni Jesus. Kung titingnan natin ang konteksto natin dito sa ating kapaligiran o sa ating mundo, ay meron ding katangian ng Marta at Maria. Ang Marta ay patuloy na gawa ng gawa, trabaho ng trabaho. At ang Maria naman ay dasal ng dasal, palaging nasa simbahan, at siya ay palaging tinatawag na banal. Sa aking karanasan sa konteksto sa loob ng isang linggo, napasok ako sa isang pastoral coordinator at halos sa loob ng isang linggo binibisita namin ang mga seminarista, ang mga ICTC students upang iproseso at magkaroon sila ng pagninilay sa kanilang ginagawa. Isang linggo itong singkad at halos wala na ako sa bahay at ikot kami ng ikot sa malalayong lugar upang ang kanilang maranasan ay pastoral, isang pagsasanay sa misyon na ibababad mo sila sa kalagayan ng mga manggagawa, sa kalagayan ng mga institusyon na kumakalinga sa kanila. At ganun din sa mga taong gumagawa ng preliminary participatory social investigation. Nagkakaroon sila ng pag-aaral ng komunidad at ito ang ginagawa nilang recommendations para sa simbahan, para sa school, at para sa
mga tao. Isang uri ng pag-aaral ng komunidad upang ang pagpapastol ay hindi lamang galing sa mga pari, kundi galing mismo sa mga tao. At ang third year naman ay ang panahon ng pag-organize ng mga basic Christian community. So sa aking karanasan, naranasan ko ang pagiging Marta. Gawa ng gawa, ikot ng ikot, trabaho ng trabaho. At naranasan ko rin isang araw ang mahinto kami sa bulong ng Simoy, isang lugar na kung saan kaming mga umiikot kasama ang mga formators ay nagkaroon ng panahon upang manahimik. At ang pananahimik na ito ay nagbigay sa akin ng integration ng aking buhay. Mahalaga ang gawa ng gawa, ngunit mahalaga din ang panahon ng pagninilay at integration sa ating buhay. Sabi nga ng isang pare, huwag sanang matulad sa tayo sa isang Marta na kapag gumagawa na ng isang bagay ay nagiging mataray na. So Marta. At kung Maria naman, ang nagiging katangian ito ay isang Maria yabang na. Dalawang klase ng ugali na kapag ang ginagawa natin ay sobra, nagiging mataray ito at nagiging mayabang. So, ito ay isang call to action muli sa akin upang gawin ang 3 R, 3 R's. Mayroong panahon ng rest, may panahon ng reflect, at renew. Ito ang mga katangian na meron tayong mindfulness with God and people. Mahalaga ang katangian nitong dalawa na ito, pero kailangan ito ay pumapasok sa ating kalooban, sa ating katangian. Kaya ang sabi ni Saint Benedict, kailangan balanse ang ora et labora. Kailangan mag-serve tayo sa Diyos with joyful heart, hindi napipilitan lamang. Tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos na mayroong kababaang loob. We love God, we love the people, pero kailangan ito ay may integration. Ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.